Nahawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon sa kwento ni Matabato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Sintabi rin po sa susunod na detalye, sinabi rin daw ni Matabato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. They grilled and ate the flesh, each bite tightening the bond between the hitmen. Lahat daw ng ito, ikinahihiya at nagsisisihan ni Matabato ngayon. Hindi raw siya humihingi ng patawad o ng immunity, handa raw siyang parusahan, basta't maparusahan din daw ang nag-utos sa kanila. At yan, ayon kay Matabato, ay si dating Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sa umpisa raw, inisip nila na mabuti ang kanilang ginagawa na patayin ang mga umano'y salot ng lipunan. Pero kalaunan daw, nasama na rin sa hit list ang mga kalaban sa negosyo at sa politika. Ayon kay Beach, nag-counter-check daw siya ng mga detalye ng kwento ni Matabato sa ibang mga umaming DDS members at tugma raw karamihan ng mga detalye. Unang lumitaw si Matabato taong 2014 nang humingi siya ng tulong sa Commission on Human Rights. Kalaunan, ginawa po siyang testigo ni dating Senadora Laila de Lima sa investigasyon sa mga EJK ng Senate Committee on Justice noong 2016 kung saan chairman dati si de Lima. Pero pinabulaanan ng ilan sa mga pinangalanan niyang DDS members ang kanyang pahayag at kasama sa mga kumontra sa kanyang Senate testimony ang dating Davao policeman na si Arturo Las Cañas. Pero matapos ang ilang buwan, bumaliktad din si Las Cañas at kinumpirma ang mga sinasabi ni Matabato. Katunayan, si Las Cañas pa raw ang naging handler ni Matabato sa umano'y Davao Death Squad. Para malinaw po, mulat sa pool ay pinabubulaanan ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga tagapagsalta ang lahat ng pahayag ni Matabato at pati na rin ni Las Cañas. Lahat daw ng mga ito ay guni-guni lamang ng mga kaaway ng mga Duterte. Kalaunan, nag-ibang bansa si Las Cañas at huli nating narinig na hawak na raw siya ng International Criminal Court or ICC bilang po isang testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Si Matabato naman medyo natagalan sa proseso. Pero nung nakaraang taon, lumipad na rin daw siya sa ibang bansa at pinaniniwalaan ngayong nagtatago sa Europa sa ilalim po ng proteksyon ng ICC. Kakakilabot. This is total wickedness talaga. And somehow, according sa kanya, di bali na daw na maparusahan siya, hindi na siya wala na sa kanya kung maparusahan man siya. Basta ang importante maisiwalat niya at ang mga pangyayari, at maparusahan din ang nag-utos sa kanya at dating may hawak sa kanya. Ito ngang si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay hindi ko yung mga sasabihin ko kasi talagang nangingilabot po ako na anyway, hindi naman talaga kasi hindi ito fake news kasi siya mismo ay inamin niya sa hearing, di ba, na gano'n yung mga pinaggagawa niya, na mayroon talagang mga bagay na gano'n na inaako niya lahat ng pagkakasala. At siya mismo sinabi niya na marami siyang kinitil na buhay. Po, kasi hindi kaya ng konsensya ko. Minsan, yung mga mapanood ng mga ganitong bagay, mga testimonya ng mga katotohanan na naisip ko, mayroon pala talagang ganito. This is total wickedness. This is total evil deeds, and hindi ko rin talaga maintindihan yung mga patuloy na nagsusuporta sa kanila sa kabila ng mga ganitong testimonya na nangyayari, na bahala na si Lord sa kanila, basta napanood nyo naman yung video, kayo na lang po ang bahalang kayo na ang bahalang mag-isip
kung sino mga susuportahan nyo at yung mga, syempre kung sino mga ini-endorso nila, mga kakampi nila yan. Ano po, eleksyon na naman. So pipiliin po natin yung mga taong ating iboboto at susuportahan sapagkat alam nyo na kung ang pinagmumulan nila ay wicked and sanay sa mga kasamaan, eh syempre, ganun din ang, di ba, like, sabi ko na sa ano, like Duterte, like followers. So, yung konsensya nila hindi na gumagana at talagang close na yung heart nila, stone cold and stone heart, very hard, and hindi na iniintindi kung masama o hindi mabuti yung mga pinaggagawa. So ang dami-dami kong mga pinapalabas, I mean, sinishare na mga videos, mga katotohanan na inamin naman talaga at nasa news ito. I hope talaga mabuksan na yung isip ng mga taong hindi pa rin nabubuksan at nabubulagan. Ano? Ay, nako, talaga. So, thank you so much for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share. And pakishare nyo po talaga, pakishare nyo para maraming makaalam at maraming maabot itong videong ito. And tulungan nyo po ako na maparating sa mga dapat marating ang videong ito. Kasi ang taong sarado talagang utak at puso, wala tayong magagawa. Pero may mga taong nasa gitna lang at naguguluhan, hindi pa alam kung ano talaga ang totoo. So at least ito makakapagbigay ng linaw para sa kanila at makakatulong silang makapagdesisyon. Ano po? So thank you so much again for watching, and just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. So please share this video. See you in my next vlog. Thank you. God bless you all.